po tayong iba lang mga Pilipino. Huwag po natin hayaan ng mga babo nating Pilipino na sa kanyon. Tayo po ay Pilipino, magkaisa po tayo. Kami po ay mga DDS. Sumuporta po kami sa inyo dahil nung panahon ng kampanya, masyado nang winawarak ang inyong pagkatao. Pinaglaban po namin kayo kahit na yung iba ay talagang inarating na hindi na talaga sila buboto para sa inyo, pero kami pinaglaban po namin kayo. Ay sana naman po Pangulong Bongbong Marcos, kung sino man dyan, ang mga tao, supporters, mga loyalista na nanonood dito sa live ng bawat vlogs na to, sana po makapag-isip po tayo, huwag po natin hayaan na maging good po tayo. Kawawa naman po tayo. Gawin na lang natin na mandato sa inyong panunungkulan, mahalin natin ang ating bansa. Hindi tayo para nandito sa event na to para manggulo. Hindi po. Wala po sa ating plano na manggulo dahil ang atin ay kapayapaan sa ating bansa. Yun na po. Maraming salamat po. And guys, nandito na si Kababayan Viral PH. Ayan. Kayo sir, si Istong, no? Istong Vlog TV po. Ayan, ano lang to. Ayan, marami dito. Si Minay nandito rin. Shoutout Maya. Ayan. Ingat sir, baka kasi may punta tayo. Ano daw sabi ni Maya? Dito sa nangyayaring problema sa ating West Philippine Sea. Magsiyasat po tayong lahat. Alamin po natin ang totoong kahihinatnan ng problema dito. Kami po ang mga Pilipinong Muslim na tututusin ay kami ang talagang tunay na mga taong ito. Kami po yung unang-una kung magbasihan mo sa history. Muslim po talaga ang unang-unang nagpapitari sa Panawakan. Ako po ay humingi ng pasensya sa lahat ng mga paniniwala. So, ang atin lang kasi kung tutusin, kung naalamin mo yan sa history, pinakanauna talaga dito sa Pilipinas. So, ang natin dito, kay kami mga Muslim, siguro naalala niyo po yung tinatawag ng Marawi. Kaming mga Muslim, kaya na namin makulit ang nangyari sa Marawi na talaga namang walang upay ang putukan dyan. So, kami mga Muslim, kaya po kami nandito para po iparating na ayaw na namin makulit ang nangyari ng nakaraan. So, yun lang po. Siguro, nakikita naman sa social media, sa mga telebisyon, kung ano yung kahihinatnan. Sakalit, maliit pa na bagay yan, ha? Marawi City pa lang yan. How much more kung Pilipinas ang mawarang pumunta sa mapa ng ating mundo. So, yun po. Ayaw na ayaw po natin ng EDGA dito sa Pilipinas. In fact, mga taga Ilocos Norte or parte ng Norte kung tawagin, ayaw po nila ng ganitong pinakaharap. Ayaw po nila ng EDGA. Kaya nga po siguro, mabanggit ko lang, nung minsan nagka-problema yung gobernador ng, hindi ko lang matandaan, basta parte siya ng Norte, si Governor Mamba, na ayaw po niya magkaroon sila ng EDGA sa'yo. Dahil sila po talaga ang tatamaan ng ganitong pinakaharap na problema. Mga Amerikano naman, para in fairness naman, siguro wala po nang dumating dito yung mga pinadala na mga kanilang mga sandatahang na mga US Army. Parang ito na yung parang dito na nagsisimula. Kumbaga parang ang problema kasi dito, yung iba, ang akala nila ipagtatanggol na. Pero ang hindi nila alam, base sa mga lumalabas,
na hindi totoong balita, ang mga Amerikano, binabalaan tayo na ayaw nila sa atin, tayo ay ginagamit lang ng mga Amerikano. Sana po magising po tayo sa katotohanan. Siguro ano po, sa mga lahat ng mga vloggers na naniniwala na itong ethnicide or kasalukuyan ng problemang pinakaharap ng West Philippine Sea na sinasabi nila atin ito. Paano mo sasabihin natin ito ay buong party ng ng mundo nakapaloob diyan sa West Philippine Sea. Hindi pa natin po pwedeng sabihin yan kasi ultimum ang iba't ibang bansa na nakapaligid diyan or nakapalibot diyan sa West Philippine Sea. Nasali sila diyan. Nasali sila sa hindi lang tayo. Tayo ay sovereignty lang tayo. Kumbaga parang ang atin lang sovereign ang tawag dito yung atin dito sa Pilipinas, hindi po pwedeng sasabihin ng mga vloggers na mga sinasabing vloggers na bayaran, magising po tayo sa katotohanan. Kasi yung ipinaglalaban yung maling-mali po yan. Kasi hindi po tama, ipaglaban mo yung pupulbusin ka balang araw, pupulbusin ka na maging next to Ukraine. Bago nila, nung araw na 2019 sa taon na yun ang sinulo na pumunta sa atin ang mga Amerikano bilang mga bago nating mga master. Pinintanan ng Kastila, nagbago tayo. Ilang taon? Hi, Renil Miranda. Shout out po. 1898 hanggang 1946. 40 years ata. Diba? So, that time, ginawa tayo ang alipin. Maraming mga Pilipinong namamatay sa gera natin. Upload sa kabila. Upload sa kabila. Upload sa kabila. Yung gera ng mga Amerikano laban sa Hapon na ginawa nila dito sa Pilipinas. At tayo po bilang alipin ng mga Amerikano, tayo po ay kanilang ginawang sundalo para paglaban sa kanilang kalaban. Ngayon, nung natalo ang mga Amerikano sa Hapon, malis sila. Iniwan tayo dito na nagdudusa sa kamay ng mga Hapon. Nung bumalik sila, sabi nila, I shall return. At saka liberalize liberal decision. At sagutin na, kunin ang balik bansa natin, mga Hapon. Pero hindi yung totoo na bumalik sila para sa atin. Bumalik sila upang talunin ang mga Hapon. Ngayon, natalo nilang Hapon. Nagsumitin ang mga Hapon. At ngayon, dahil nagiba ang bansa natin sa gira ng mga Amerikano laban sa mga Hapon, in 1946, July 4, 1946, kasi ayaw nila tayo i-rehabilitate. Sila ang Pilipinas. Ito sa Manila, baksa. Ramon, sira. Nagkikiba sa gira nila. Ngayon, sila tayo ng kalayaan. Sila ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Kasi ayaw na nila tayo hindi nila sa sako. Ibigyan nila tayo ng kalayaan para magkaroon tayo ng sariling bansa. So, July 4, 1946, ito yung kalayaan na pinirmahan ng Amerikano at ng mga Pilipino natin dito upang malaya na tayo. Speaking of malaya, kulay na ba tayo malaya? Ito nga, nung binigyan natin ng kalayaan, pinabayaan nila. Pinabayaan nila tayo, hindi sa para maiayos po natin. Ang kanilang tinulungan, ang Hapon, ang kalaban nila. Diba tinulungan ng Hapon upang magkaka-rehabilitate sa kanila? Makasi pa po dito. Diba din? Sa Tierra, grabe. Doon tayo. Hindi nila tayo tinulungan. So, ibig sabihin, ginamit tayo, ginawa tayong alipin upang ang mga kalaban ng Hapon ay ginamit sa
So, July 4, 1946. So, ibig sabihin, binigyanan nyo kami ng kalayaan. Kaya narinig. ay magkaroon ng kapayapaan at ayaw sa digmaan. At syempre ngayong umaga, tulad ni Chester Bacalsa, Wait lang. Babalik ako. wala hong mga sariling paikyan. Sa amin, ano ang argumento sa kanila, magkano ang argumento. Sa simbahan Katoliko, pagkakasa ninyong pangalan, Archbishop Sok Villegas. Huwag kayong maniniwala dyan. Meron siya kayong TikTok. May kinakalat laban sa mga singkit. Hindi daw siya singkit. At matapos siyang magbugla ng mga salitang rasismo laban sa bansang China, tinawag niya ang Immaculate Heart of Mary. Ano klaseng Katoliko yan? Hipokrito. Nasaan? Ticket po. Ako po ay nag-aral ng 5 taon sa San Beda. Siya na nga mainit. Pero yung pungti namin ngayon, mukhang bangak na rin. Ang pangalan po niya, Ranhilio Aquino. Meron na. Bakit siya nag-take din ang Sino yung Sino pa? Eh, hindi ko na po madadala mga anak ko at apo ko sa San Vega. Dahil kay Ranhilio Aquino. Sir, bakit ang pulburon din? Para suminghot na rin siya. Nakapulong. Nasarapan siguro, sir. Beshi, meron ka na rin. Lalo nagawa ng Pulbilax. Aba, bakit ho? Naglabas ho siya ng isang artikulo sa Inquirer